Ang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mielta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about worse than an unbeliever. So our scripture is all about 1 Timothy chapter 5 verse 8, NIV version. Anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than an unbeliever. So, ASND version, ngunit ang sino bang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa kanyang sariling pamilya, ay itinakwil na ng pananampalataya at mas masahol pa sa hindi sumasampalataya. So, tungkol saan nga ba tong verses na ito? So, ito ay nanggaling sa 1 Timothy chapter 5 verse 8 na nagbibigay din na ang responsibilidad ng bawat mananampalataya ay ang alagaan ng kanilang pamilya. So, lalo na sa mga kanilang sariling sambayanan or so, yung ang hindi pagtupad kasi sa tungkulin na ito ay tinuturing na pagtatakwil sa pananampalataya at masahol pa kaysa sa hindi sumasampalataya. So, itong verse na ito ay naglalarawan ng kahalagahan ng pagkakaroon ng malasakit at pagmamahal sa sariling pamilya bilang isang pagpapahayag ng tunay na pananampalataya kay Kristo. So, dadako naman po tayo sa ating teaching. So, yung first teaching natin is caring for our elderly is part of worship service. So, yung pangangalaga sa mga matatanda, lalo na sa mga magulang at mga byuda, ay isang mahalagang aspeto ng ating pagsamba sa Diyos. Kasi ito ay nagpapakita ng ating pagmamahal at respeto sa kanila na isang uri ng pagsunod sa utos ng Diyos na igalang ang ating mga magulang. So, yung pamamalasakit na ito ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang paraan upang ipakita ang ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos. So, next is, anyone who does not provide for their family members is worse than an unbeliever. So, ang hindi pagtupad sa tungkulin, mag-alaga at magbigay para sa pamilya ay tinuturing na mas masahol pa sa isang hindi mananampalataya. So, ang pananampalataya kay Kristo ay dapat magbunga ng malasakit at pagmamahal sa pamilya. So, ang pagkakait ng suporta at pag-aalaga sa pamilya ay nagpapakita ng kawalan ng tunay na pananampalataya at malasakit na isang malaking kasalanan sa mata ng Diyos. So, last teaching naman po natin is God cares for the widows by blessing their children with opportunity. So, ipinapakita dito ng ating mahal na Diyos na ang kanyang malasakit sa mga byuda sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga oportunidad or opportunity sa kanilang mga anak upang sila ay makatulong sa kanilang mga magulang. So, yung pagpapala ng Diyos sa mga anak ng mga byuda ay isang paraan upang matugunan ang kanilang pangangailangan at mapanatili ang kanilang dignidad, at ang pagtulong sa mga byuda ay isang gawain ng pagmamahal at pagpapakita ng malasakit na tinuturo ng Diyos. Excuse me. So, next po natin is yung application. So, yung application natin is parents, be wise in your financial decision. So, yung mga magulang dapat ay dapat maging matalino sa kanilang mga desisyon sa pananalapi upang matiyak ang kanilang kinabukasan at kapakanan ng kanilang pamilya. So, yung tamang pamamahala ng yaman ay makakatulong upang maibigay ang mga pangangailangan ng pamilya at makapaghanda para sa mga darating na panahon, at ang pagiging matalino sa pananalapi ay isang paraan ng pagpapakita ng malasakit at pagmamahal sa pamilya. So, next is children, provide for your needy parents. So, yung mga anak naman, ang tungkulin naman nila ay alagaan at suportahan ng kanilang mga magulang, lalo na kung sila ay nangangailangan. So, yung pagtulong sa mga magulang ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa kanila. So, ito rin ay isang pagsunod sa utos ng Diyos sa igalang ang ating mga magulang na nagdudulot ng biyaya at pagpapala sa Diyos. Excuse me po. Next is everyone, including the church, put your religion into practice. So, yung bawat isa pala kasi sa atin is
kasama ang simbahan ay dapat ipamuhay ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapakita ng malasakit at pagtulong sa mga nangangailangan. So, yung pagkilos na ito ay isang paraan upang ipakita ang tunay na diwa ng Kristyanismo at maging patotoo ng pag-ibig ng Diyos sa iba. So, ang ating mga gawa ng kabutihan ay isang pagpapahayag ng ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. So, dadako naman po tayo sa ating last part, which is discussion. And our discussion is all about why is refusing to provide one's family member considered denying one's faith and worse than an unbeliever. So, para sa akin, yung pagtataging magbigay para sa sariling pamilya ay tinuturing na pagtatakwil sa pananampalataya dahil ang tunay na pananampalataya kay Kristo ay nagpapakita ng malasakit at pagmamahal, lalo na sa mga pinakamalapit sa atin tulad ng ating pamilya. So, yung ating mga gawa ay dapat sumasalamin sa ating pananampalataya at ang pag-aalaga sa pamilya ay isang pangunahing tungkulin ng isang Kristyanismo or Kristyano, kapag hindi natin tinutupad ang ating tungkulin ito ay pinapakita natin ang kawalan ng tunay na malasakit at pagmamahal na itinuturo ng ating mahal na Kristo or ni Christ. So, yung mga hindi kasi nananampalataya, wala silang pananampalataya kay Kristo kasi maaaring magpakita ng malasakit sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng likas na pakikipagkapwa-tao. Kung ang isang Kristiyano naman ay hindi magagawa ang parehong antas ng malasakit, ito ay nagpapakita ng kakulangan ng tunay na pananampalataya at pagsunod sa mga aral ni Kristo. Kaya tinuturing itong mas masahol pa kaysa sa isang hindi mananampalataya dahil ang tunay na Kristyanismo ay dapat magmunga ng pagmamahal at malasakit sa pamilya. So, yung hindi kasi yung pagtanggi kasi natin sa responsibilidad na ito ay nagpapakita ng kawalan ng tunay na pagkakilala at pagsunod sa Diyos. So, ang Diyos kasi ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pag-aalaga sa atin at bilang kanyang mga anak. So, inaasahan niya tayo na magpapakita rin ng pagmamahal at malasakit sa ating pamilya. So, yung pagkabigo na gawin ito ay isang malaking kasalanan na itunuturing na pagtatakwil sa ating pananampalataya.